Ang inyong kalusugan ang #1 priority dito sa Pinoy MD. Happy and healthy Saturday morning. Ako pong inyong kaagapay sa kalusugan, Connie Season. At mamaya makakasama po natin ang ating pinagkakatiwalaang OB-GYN o Obstetrician Gynecologist na si Doc Q o Dr. Killia Moore para syempre sagutin ang mga ipinadala nyo sa aming katanungan tungkol sa inyong kalusugan sa aming Facebook page. Kaya abangan yan sa pagbabalik ng Pinoy MD dahil basta usaping pangkalusugan, ito ang legit. Hirap pumunta sa ospital para magpa-check up? Paano kung ang ospital ang mismong pupunta sa inyo? Introducing Hope Mobi Clinic. Abangan! Nagwawala at nagbubumiglas. Ganito ang posibleng kahinatnan ng mga malalalang kaso ng rabies. Paano nga ba nagkakaroon ito at papaano ito maiiwasan? Abangan mamaya! Sa video na ito, nakuha noong April 3 sa loob ng isang bus, maririnig ang mga pasahero na nagkakagulo. Siya dito sa loob ng bus, kasalukuyan po kami ngayong biglang inatake si tatay. Isang matandang lalaki kasi ang bigla na lang nawala ng malay at sumuka ng dugo. Ano ang nangyari sa lalaki? At kumusta na kaya siya ngayon? Ang buong kwento, mamaya na! Misis, hiniwalay ng asawa dahil hindi raw kissable ang lips? Mukha raw kasing bangkay sa putla ng kanyang mga labi. Kaya si Mister, iniwan daw siya without kissing goodbye. Hirap pumunta sa ospital para magpa-check up? Paano kung ang ospital ang mismong pupunta sa inyo? Introducing Hope Mobi Clinic. Ang Mobi Clinic, kasama siya sa isang programa. Ang pangalan ng program namin, Scrap Cancer. Yung Scrap Cancer, ibig sabihin, Screen and Prevent Cancer. So yung Scrap Cancer program ay isang screening program, meaning gusto namin mahuli yung breast cancer habang maaga pa. Ang Mobi Clinic nag-iikot-ikot sa mga barangay para sa libreng konsultasyon laban sa breast cancer. Paano nga ba ito maaagapan? Ayon sa mga eksperto, para maiwasan ang breast cancer, kailangan daw ng TLC. Pero hindi yan tender love and care ha, kundi touch, look, and check. Sinamantala ni Vivian ang libreng mammogram sa Mobi Clinic. Kasi meron akong kapatid na breast cancer. Pinakapa niya sa amin, may matigas sa loob. Kaya sabi namin na magpa-check siya. Ayun, doon na nagsimula. Nung na yun, breast cancer na pala yun. Kaya sa edad na 60, minabuti na rin ni Vivian na magpasuri. Para ma-check yung kung meron akong problema sa breast. Yung parang merong makirot, minsan mahapdi. Hindi mo explain yung tapos merong makirot, bigla na lang kikirot. Maganda na yung unahan mo na kaysa yung dumating pa yung punto na antayin pa ba natin na magkaroon ka pa, tsaka mo lang intindihin yung katawan mo. So ito po, isasend namin to sa breast center sa main hospital. And then yung mga consultant po namin ang magbabasa po nito. Ang resulta ng mammogram ni Vivian, malalaman natin mamaya. Kung dati sa mga ospital lang pwedeng magpa-mammogram, sa Mobi Clinic, mammogram na ang lumalapit sa mga residente. Ang Mobi Clinic namin is isang bus na may laman na mammogram. Yung mammogram x-ray yon na kaya niyang makita pag in-x-ray mo yung breast ng woman or ng babae, baka kakita siya ng mga lesions or mga findings na sasabihin ng finding na ito, uy, kailangan pag-aralan mo to kasi baka cancer na to. Gaya na rin daw ito ng proseso sa ospital, pero sa Mobi Clinic, mas mabilis ang proseso dahil targeted ang mga pasyente. Siya yung pupunta sa pasyente.
instead of yung pupuntahan pa siya ng pasyente dito sa aming clinic. Halimbawa po, ito po yung breast. Iko-compress po natin siya. 4 positions po siya. Left and right, nakaharap siya. And then, dalawa po. Ulit na left and right na nakatagilid. So, bali parang 4 positions po siya. Tapos yung compression po, halimbawa, ito yung breast. Depende po kasi siya sa size ng breast niya. Or kung gaano ka-dense yung breast. Dito po nakikita yung compression rates. Ginagamit po namin more than 10 yung compression rate. 8, 9, or depende po kasi talaga sa size ng breast. Yung buong procedure po, 3 to 5 minutes lang naman po siya. Usually, para ma-capture. Ayan na po yung image niya. Sa movie clinic, mayroon ding mga doktor na susuri sa pasyente. So, ano pong reason natin ba't po na magpapacheck ngayon? Kasi meron akong maliit na bukol dito. May nakapa po kayong maliit na bukol. Sa ibabaw lang naman po. Yung ano to, pigsa po. Pigsa po. Pigsa po na hindi na nailabas lahat ng ano. So, sige ma'am, start na natin. Saan yung sinasabi nyo na daan? Parang makapal ba? O? Ito po, ito. Okay. Parang nag-ano lang siya. Pero masakit siya, hindi? Samantala, sino nga ba naman ang hindi matatakot kapag narinig ang breast cancer? Bukod sa buhay ang nakataya kapag cancer ang usapan, mahal at mahirap din ang gamutan. Nandun ang lahat-lahat. So, yun ang kinakatakot ko. At saka, pag sinabing breast, andyan na ang lungs ko, andyan ang heart ko, kumbaga nandyan ang lahat sa loob ko. So, natatakot ako doon. Siyempre, may mga mahal ka sa buhay. You don't want them to be left alone. Ayaw mo rin maging pabigat sa kanila kasi if it is cancer, magastos. Kaya para sa kagaya ni Shirley, importante pa rin ang early detection. This time, hindi ko sinabing hindi ko kaya, pero sabi ko, kakayanin ko. Whatever, because tanda na ako. Even na matanda ka na, gusto mo pa rin humaba buhay mo. Kaya nang malamang may libreng screening sa kanilang barangay noong nakaraang araw, si Shirley hindi na nagpatumpik-tumpik pa. Nasabi lang yan, nasabi sa amin na merong libreng screening sa barangay namin. So I was not really thinking that I have that kasi wala akong symptoms. Ako ang taong palakapa. Nasa lahi raw kasi nila ang cancer. I have a sister who's also naging breast cancer patient siya at natanggal din yung kanya. Nagpa-mammogram si Shirley sa movie clinic para makasigurado. Ayun na nga, after getting the result, that's the time na doon ang kabog mo, nandun ang takot mo, lahat-lahat. Sinabi nga calcification Kumbaga, kalat-kalat na hindi nakikita ng mata, na nasa, na siya, para ang rank niya is number 4. Nang makuha ang resulta, agad siyang pinadiretso sa ospital para sa susunod pang test. Nakitaan daw kasi siya ng bukol sa dede. The ultrasound was mentioned probably benign. The word probably is a question to me. Probably. So my doctor told me, okay, we will go on based on your mammogram. Si Miss Shirley yung isa sa una naming nahulian ng bukol sa suso sa pamamagitan ng mammogram namin sa mobile bus na nangangailangan or in-advise namin, Ma'am Shirley, meron po tayong nakitang bukol. Sa loob ng bukol, actually hindi bukol yung nakita, ay mga calcium deposits. Na yung arrangement ng calcium deposits na yon sa breast, napag-aralan na yan, nakita na pagka ganun ang arrangement ng calcifications, in some women, that means may cancer sila. She's the first na na-biopsy namin through our program. So for free. Mabuti na lang daw at na-detect agad ang posibilidad ng cancer cell sa dibdib ni Shirley. Kasi akong taong makulit. Sabi ko, Dok, ano na natin? Tumatagal kasi. Parang pakiramdam ko baka, in my mind, kung ano na nararamdaman ko, I don't feel before nothing. Pero nung nasabing may cancer ako, started, bakit masakit yung ilalim ng kilikili ko? Bakit parang may kirot? Di ba may kirot ka sa dibdib? Matapos ang mammogram sa movie clinic, sumailalim sa biopsy si Shirley. Laking pasasalamat ni Shirley sa tulong ng movie clinic. Agad nakita ang bukol sa kanyang dibdib
at naagapan pa bago ito lumala. Imagine, pag sa ospital ka, you have to wait for a queue. Doon sa amin, talagang mabilis ang processing din nila. At saka, unang-una, registration. After the registration, vitals. After the vitals, okay, go inside and they do the checking. After getting out, okay na po kayo. O, wait ka na lang ng result mo. Na napakabilis. Na wala kang iisipin na, mag-aantay muna ka rito kasi magbabayad pa ako dito. Samantala, si Vivian din ay kasalukuyang naghihintay ng resulta. Pa-check sila ng daddy nila kung in case na kung may nararamdaman sila o wala mo, kung may nakakapa sila, mainganyo sila na magpa-check sila. Kasi yung sa akin, mas maganda kasi sila dahil una-una, hindi ko rin naman alam kung darating ang time na may bayad din yan. Kasi ito, dahil wala siyang bayad, libre lang. Early detection is key, ika nga. Hanggat maaga, magpakonsulta. Napakamura mag-prevent, napakamahal maggamot kung nandyan na yung sakit. So, sa mga bansa na tulad natin, hindi natin kaya magbayad ng mamahaling gamot, lalo na sa anti-cancer. Ang ginagawa natin is, pigilan na lang natin. Pag napigilan, or else kung mahuli mo ng maaga, pwede ka pang ma-cure. At yung cure is hindi mahal. Makalipas ang isang taon mula nang samahan naming umikot ang Movie Clinic, patuloy pa rin sila sa kanilang pag-iikot sa iba't ibang lugar sa Metro Manila gaya ng Quezon City, Makati, Pasig at San Juan. At nakakapag-screen ng 30 pasyente kada lugar. As of October 2024, umabot na sa mahigit 1,000 kababaihan ang libreng nakapagpakonsulta. 6 sa mga ito ang sumailalim sa biopsy. 4 ang dumaan na sa surgery for early treatment. At 3 ang kasalukuyang nasa neoadjuvant chemotherapy. Ang mga pasyenteng ito, libreng nakuha ang treatments sa pamamagitan ng private company partnerships. Ang paulit-ulit na paalala ng mga eksperto, ang breast cancer hindi dapat katakutan dahil pwede itong maagapan. Kaya tandaan, huwag matakot, magpakonsulta, lalo't abot kamay na ngayon ang mga espesyalista. Samantala, narito muna ang ating obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin na nga po ang ilang mga usaping pangkalusugan na ipinadala ninyo sa amin sa Facebook page. Kaya i-good morning na nating sabay-sabay si Doc Q. Good morning, Doc Q! Good morning, Connie, at good morning syempre sa ating mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. First question for you, Doc Q. May pag-asa pa raw ba na mabuntis kahit ligated na? Tanong ni Wengski. Ang ligation Wengski o tinatawag natin itong bilateral tubal ligation na kung saan ay yung dalawang tubo, yung magkabilaang tubo ay tinatali yon, may kinakat at tinatali. Ito ay 99.9% na effective pero may mangilan-ngilan din yan, mga 0.1% na hindi siya naging epektibo kasi pwedeng mag-reconnect yung tubo at pag nag-reconnect yung tubo na yan, pwede kang mabuntis. Ang problema dyan, pag nabuntis ka, ay mataas din ang risk ng ectopic pregnancy na kung saan ang pregnancy ay hindi doon sa loob ng matres, kundi doon mismo sa tubo. Nagwawala at nagpupumiglas. Ganito ang posibleng kahinatnan ng mga malalalang kaso ng rabies. Paano nga ba nagkakaroon ito at papaano ito maiiwasan? Abangan mamaya! Mag-aalas 5 na ng hapon noong Mayo pero ganito pa rin kahaba ang pila sa San Lazaro Hospital. Pila ito para sa libreng anti-rabies vaccine noon ng ospital. Karamihan kasi sa mga narito, nakagat o nakalmot ng hayop. Nakaramihan, mga pusa at aso. Kalmot po ako ng aso, pang-alaga po namin, miss. Napabaksin na po ako. Nananigurado lang po ako kasi sabi nga daw, delikado nga daw po. Nakagat po ng pusa, alaga po. Delikado daw po pag nakagat. Ano po nakagat po ng alaga naming aso? Nugasan ko ng sabon, tapos nilagyan ko ng bawang. Ang pagdagsaraw ng mga taong gusto magpa-anti-rabies vaccine sa San Lazaro dahil sa mga balita noong Mayo tungkol sa mga nasawi sa rabies.
Ayon sa datos ng San Lazaro Hospital, nito pulang Abril, umabot na sa mahigit 23,000 na katao ang pumunta para magpabakuna ng anti-rabies sa kanilang hospital. Mula Enero hanggang Abril naman, nasa 20 katao na ang naitalang nasawi sa ospital dahil sa rabies. Isa sa mga nasawi dahil sa rabies ang 13 taong gulang na si Jamaica. Anak, huwag mong tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Pati kami lahat ha. Nang dahil lang dyan sa kagat ng aso, hindi mo sinabi na wala ka sa amin. Pilitin namin na maging matatag. Pilitin namin na makalimot, pero hindi namin yung makakalimutan. Mahal na mahal ka namin eh. February 10, 2024 daw nang dumalo sa isang birthday party si Jamaica sa kanilang lugar. At dito na nga nakagat si Jamaica ng aso. Inilihim daw ito ni Jamaica sa mga magulang sa takot na mapagalitan. Hindi namin alam. Yung pala nung time na yun na nag-viral na siya, doon ko nalaman na marami na palang nakagat yung aso. Same day rin doon sa nangyari sa kanya. Makalipas ang mahigit 2 buwan, dito na nalaman ni Roselyn na hindi nakatulog ang anak dahil sa sakit ng balakang na minsay sinasabayan ng lagnat. Nagsisearch din ako eh. Ano ba yung ibang dahilan bakit masakit yung balakang niya? Tapos sinesearch ko, sabi ko bukod sa UTI, sabi ko baka may UTI ka, mahina ka sa tubig eh. April 5, 2024, nagsabi si Jamaica sa ina na takot itong uminom ng tubig. Sabi niya, Mama, hindi ako makainom. Hawak ako yung cellphone, parang, alam mo yung gumaganyan, Mama, hindi ako makainom ng tubig, Ma. Sabi niya gano'n, bakit? Masakit ba lalamunan mo? Sabi ko gano'n, bakit hindi ka makainom ng tubig? Sabi niya, Mama, baka may rabies ako. Sabi ko, bakit? Nagkaroon ka ng rabies, kinagat ka ba ng aso? Opo, Ma. Yung rabies is a viral infection. Ang viral infection, ang reservoir, yung mga kagat ng aso, kagat ng pusa, at doon natin nakukuha yung rabies sa kanila. It's a viral infection which is supposed to be preventable. Sa takot na rin ni Roselyn, itinakbo na niya agad si Jamaica sa San Lazaro Hospital. At dito nga nakumpirma ng mga doktor na si Jamaica ay positibo sa rabies. Anak, huwag mong tandaan mo ha, mahal na mahal kita ha. Pati kami lahat ha. Pero ang problema, umakyat na raw ang virus sa kanyang utak. Sabi ko, ilang oras, ilang araw, kung pwedeng itagal ng anak ko. Sabi niya, 24 hours. Umiyak na ako. Pinagtatawag ko na yung mga kapatid niya. At makalipas ang 12 oras, si Jamaica binawian ng buhay. Ayon kay Dr. David Suplico, Chief of Medical Professional Staff ng San Lazaro Hospital, may tinatawag na incubation period ang rabies sa katawan. Sa loob ng 1 hanggang 3 buwan matapos makagat o makalmot, nagpapakita na raw ang mga sintomas gaya ng sakit ng ulo, lagnat at panghihina. Hanggang sa unti-unti nang makararanas ng pagkarito, insomnia, takot sa tubig, at pagdedeliryo. Yung rabies virus po, parang nagdahan-dahan na pumupunta sa ating central nervous system. Ayon pa kay Doc, dapat ding obserbahan ang asong nakakagat. Ang asong may rabies, pag nakakagat ng tao, siya mismo meron siyang rabid symptoms na ang aso ay namamatay within 10 days. Paalala ni Doc, kapag nakagat o nakalmot ng asong may rabies, agad hugasan ang sugat ng tubig at sabon. At ang pinakamahalaga, agad na magpabakuna sa pinakamalapit na Animal Bite Treatment Center o ospital.
Yung mga myth po ng mga bawang, wala pong katotohanan yan. Dapat po makumpleto natin ang bakuna. Ayon kay Doc, pagdating sa rabies, oras ang kalaban, kaya mahalagang agad na magpabakuna para maagapan. Problem kasi yung rabies is 100% fatal. Ang piniprevent po natin na yung rabies virus po ay hindi umabot po sa ating central nervous system or sa brain. Kasi once umabot na po dyan, ay sigurado na pong mamamatay yung pasyente. Dahil libre ang anti-rabies vaccine sa San Lazaro Hospital, dagsa ang mga pumipila rito. Pero mas mainam din daw kung may sariling animal bite treatment center ang mga lokal na pamahalaan. Dapat yung mga LGUs, yung mamayan nila, ay kailangan nila pong alagaan. Ang problema, dahil nalalaman nila wala silang budget o wala silang gamot, ngayon pumupunta sila sa San Lazaro. Dinadagsa po kami ngayon ng pasyente ng kagat ng hayop at pusa. Ang rabies ay isang halimbawa ng sakit mula sa hayop na naipapasa sa tao o zoonotic disease dahil ang kalusugan natin ay konektado sa kalusugan ng mga hayop at ng kalikasan. Mahalagang mapanatiling malusog at protektado laban sa sakit ang ating mga alagang hayop tulad ng aso para tayo ay ligtas din mula sa rabies. Dahil dito, kaliwat ka ng anti-rabies vaccine drives ang ginagawa ngayon sa bansa. Ang Taguig City nagsagawa ng 7 araw na house-to-house anti-rabies vaccination sa iba't ibang barangay. Anti-rabies program kasi natin is basically nag-evolve siya from ordinary vaccination drive into a more cohesive and systematic vaccination and anti-rabies control program. Ayon sa City Veterinarian, paraan daw ito ng LGU para mabigyang proteksyon ang mga alagang hayop ng kanilang mga residente. Main purpose natin is to eradicate yung rabies dun sa source pa lang para hindi na siya matransmit sa human. Kaya naman, ang mga residenteng fur parents, hindi nagdalawang isip pabakunahan ang kanilang mga alagang hayop. Para safe sila sa kung sakali kagat-kagat pa. Dito na sila sa bahay. Hindi namin napalabas. Natatakot ako makakagat siya ng mga tao. Tapos kami ang magbabayad kung makakagat niya, di ba? Yung bakuna na ino-offer ng local government na para sa amin, laki kasi yung tulong. Last year din kasi nakapag-avail kami nun. Ayon sa Republic Act No. 9482 o ang Anti-Rabies Act of 2007, responsibilidad ng mga pet owner na pabakunahan ang kanilang mga alaga. Ang anti-rabies vaccination kasi ginagawa siya yearly. Yun kasi ang nakalagay sa Anti-Rabies Act. Importante po siya na hindi siya naglalaps para po yung kung sakali man pong makakagat sila, i-disregard ka agad na posible siyang maging source ng rabies sa tao. Paalala ni Doc, ang pag-aalaga ng hayop ay isang responsibilidad. Kasama po dyan sa obligasyon ng pet owner na hindi niya hayaang nakakawala yung aso niya sa kalsada. It's their social obligation na bawalin yung mga kakilala nila na gumagawa nito. Ayon sa datos ng Department of Health, as of September 2024, mayroong 354 na kaso ng rabies sa bansa. Samantala, para kay Nanay Roselyn, naway magsilbing aral at paalala ang nangyari sa kanyang anak na si Jamaica na huwag ipagsawalang bahala ang kagat ng mga hayop. Para sa kapwa akong magulang, turo niyo po sa mga anak ninyo na huwag po magatubiling magsalita, magsumbong, kagat man o kalmot ng aso o pusa. Ituro niyo po sa kanila na magsabi agad, huwag po baliwalain. At walang sawang paalala mula sa ating mga eksperto sa sino mang makakagat o makakalmot ng hayop gaya ng aso o pusa. Kailangan nilang pumunta sa Animal Bite Treatment Center. Dapat ma-assess po sila ng doktor at the same time po mabigyan sila ng bakuna against anti-rabies.
Mga kapuso, ang rabies ay nakamamatay. Pero kayang-kayang maiwasan. Kaya, huwag ipagsawalang bahala ang kagat ng hayop. Agad magpabakuna at siguraduhin ding bakunado ang ating mga alaga. Dahil hindi lang sila ang protektado, kundi pati na rin tayo. Back to Doc Q naman tayo. Ano raw, Doc, ang pagkakaiba ng PCOS o PCOS at ng myoma? Tanong yan ni RSMY. Yung PCOS o yung Polycystic Ovary Syndrome ay siyempre sa ovaryo yon nakaka-apekto. No? Na kung saan, by ultrasound, nakikita natin na may mga maliliit doon na mga cyst doon sa loob ng ovaryo mismo. Ang fibroid naman o yung myoma ay tumutubo yan sa muscle ng matres. No? Ito ay isang benign tumor na kung saan ay pwede siyang lumaki doon sa muscle mismo o pwede siyang umumbok doon sa lining ng uterus doon palabas or doon sa loob o sa endometrial cavity. No? So, magkaiba kasi ang PCOS ay nasa ovaryo, yung myoma naman sa uterus. Sa video na ito, nakuha noong April 3 sa loob ng isang bus, marininig ang mga pasahero na nagkakagulo. Siya dito sa loob ng bus, kasalukuyan po kami ngayong biglang inatake si tatay. Isang matandang lalaki kasi ang bigla na lang nawala ng malay at sumuka ng dugo. Ano ang nangyari sa lalaki? At kumusta na kaya siya ngayon? Ang buong kwento, mamaya na! Tay, kaya yan, tay, ha? Nagulantang ang mga pasahero ng bus na ito na biyaheng Patakurong City sa Sultan Kudarat nang ang isa sa mga pasahero nito ay bigla na lang nanigas. Nung inatake na po si tatay, bigla po siyang nanigas at sumigaw. Isa sa sumaklolo ang kapwa pasahero at teacher na si Verna Lynn. Wala kasing kasama ang lalaki, kaya ang mga kapwa niya pasahero, isa-isa nang umalalay. Nagsabi na po ako sa mga kasamahan ko na kung maaari ay dalahin na si tatay sa health center. Pero yun nga po, nasa barangay San Felipe pa lang po kami nung pagkakataong iyon. So yung health center po namin medyo malayo pa. Nang mga oras daw na iyon, nang hihina at nawala na ng malay ang lalaki. Ang hinala nila na heat stroke si tatay. Kaya naman ang driver, idiniretso na ang bus sa pinakamalapit na ospital. Buti na lang po merong isang pasahero na nakaisip na kung dadalhin po namin si tatay sa health center, panigurado po ibabalik din po si tatay at dadalhin po si tatay sa hospital. Samantala, habang papunta sa pinakamalapit na pagamutan, ang ibang pasahero sa bus, tulong-tulong para siya ay maisalba, habang si Verna Lynn nanawagan sa social media para sa pamilya ng lalaki. Kung sino po ang nakakakilala kay tatay, please, pakiabot po sa kanyang family na inatake po. Nung napakiusapan na po namin yung bus driver na idala sa pinakamalapit na ospital kung saan nangyari ang insidente, agad-agad po akong bumaba sa bus at pumunta na po ako sa loob ng hospital at sinabi ko po dun sa guard na emergency at agad naman po nilang inaksyonan at kumuha po sila ng spine board para kunin po si tatay sa loob ng bus. Sa bus po, pauwi po siya po ako. Laking pasasalamat ni Verna Lynn nang dumating ang pamilya ng pasyente. Ayon sa narinig mula sa doktor, posible raw na dahil sa matinding init ang naranasan ni tatay. Nakahinga naman siya ng maluwag nang malamang ligtas ito. Ibinababa pa lang po si tatay sa loob ng bus at nakita ko pong yung kamay niya medyo gumagalaw na. Talagang parang nabunutan po ako ng tinik at nagpasalamat po ako sa loob-loob ko sa Panginoon. Masaya naman si Verna Lynn na nakatulong sa matanda sa oras ng peligro. Kasi ang pagtulong po sa kapwa ay hindi lang kung tayo ay mayaman or may pera. Maaari din po tayong tumulong sa ating kapwa sa pamamagitan po ng pagmamalasakit natin sa kanila sa
sa oras po ng pangangailangan. Samantala, back to our Facebook question, Doc Q for you. Tanong ni Marie Chrissy, mayroon bang mga pagkaing bawal sa mga buntis? Wala naman talagang bawal na mga pagkain sa pagbubuntis, kaso lang may mga ilang rekomendasyon dyan na pag mga hilaw or yung mga raw foods tulad ng for example yung mga sashimi o yung mga sushi na may raw ingredient, ito ay hindi pwede kasi nga may mga danger din kasi ng mga food poisoning. So pwede namang kumain ng kahit konti pero siguraduhin lang na malinis yung pag-prepare ng pagkain. Sa mga inumin naman, syempre ina-avoid natin yung alcohol at saka yung madalas na umiinom ng maraming kape kasi ang kape ay may caffeine at ito ay nakaka-apekto sa development and growth ng isang baby. Mrs. hiniwalay ng asawa dahil hindi raw kissable ang lips? Mukha raw kasing bangkay sa putla ng kanyang mga labi. Kaya si Mister, iniwan daw siya without kissing goodbye. Ito ang hugot ng 29 years old na single mom na si Jodalyn. Ang gusto ng mga lalaki na yan, sexy, maganda. Tapos, complete package. Lalo na sa face. Kunyari yung labi mo, ganyan, putla, ganyan. Papagmamalaki ka ba nila sa iba? Hindi. Natural daw na maputla ang mga labi ni Jodalyn. Kaya kapag nakakakita ng mga babae na shining, shimmering ang lips, #inggit match ang lola mo. Yung iba kasi syempre first meet, kiss agad. O, tapos, paano, di ba? Parang nakakaano talaga pag kissable lips ka. O. Mga lalaki kasi, pag nakita, yung kaganda naman ng labi nun, ganyan. Kumikislap, ganyan. Mapula-mula, ganyan. Parang sarap na sila agad tingnan yung dun pa lang. Kaya naman sa tuwing lalabas ng bahay, bukod sa nagmi-makeup, syempre, lipstick is life. Pero bilang mother of 3, ubos oras din daw ito. Lalo na kung araw-araw gagawin at gabi-gabi ring tatanggalin. Magastos din daw lalo na kung papalit-palit ang shade na gagamitin. Ang teknik nga raw noon, magsuot ng face mask dahil kahit papaano, naitatago raw ni Jodalyn ang maputla niyang mga labi. Pero ang hanap daw talaga sana niya yung pangmatagalang solusyon. Hassle na lang kasi halimbawa kung lalo na nanay ka, papasok ka sa trabaho, tapos yung parang malilate ka na, di ba, wala ka ng time para doon. Para maglagay pa ng colorete sa mukha. Pag walang lipstick, ayan na naman, dry na naman, maputla na naman, ganyan. Yung nakakaano. Kaya nung pag nakikita ko sa commercial na yung parang natural lips nila, shiny, ganyan, yung may mga lip tattoo, ganyan, parang gusto kong ma-push na magpaganon talaga. Kung ang gusto mo raw pagising pa lang pack na agad ang iyong lips, na hindi nabubura sa pawis o kahit na magsamgyupsal ka pa, lip blush daw is the key? Sa procedure na ito, para bang paulit-ulit na hinihiwa ng blade ang mga labi. At kapag exposed na ang inner layer, tsaka ito nilalagyan ng ink depende sa kulay na gusto ng kliyente. Tumatagal daw ito ng hanggang 2 taon bago mag-fade. Kaya hindi lang tipid sa oras, tipid din daw sa lipstick. Nang araw na yon, sumalang si Jodalyn sa kanyang first session ng lip blush. May mararamdaman kang konti para kagat ng langgam. Mamamaga siya, depende sa skin mo, type ng skin mo. May mga 1 day or 2 days lang. So, pag po naka-lip tattoo na po, nag-shine na po yung lips? Oo. Yun yung part na ganyan. Save na yung ay yung oras mo at saka marami ka naman save na pera. Kasi hindi ka nagbibili ng mga iba-ibang lipstick. Tapos yun yung tinatawag nilang walk-out lipstick. First step na ginawa natin sa kanya, ipinahiran ko siya ng cream anesthesia para mabawasan yung sakit na maramdaman niya. Makalipas ang 30 minuto nang umepekto na ang anesthesia, sinimulan na nga ang lip blush procedure. Para sa lang po to, sa lips, sa top liner at sa kilay po. Hindi po kagaya nung pang-tattoo sa balat, magkaiba po sila. Tumagal ito ng hanggang 3 oras at nagkakahalaga ng 3,000 piso pataas.
Tiis-tiis lang, Jodalyn, at ma-achieve mo rin ang woke up like this na kissable lips. Mas magkakaroon ka rin ng mas maraming oras sa iyong mga chikiting dahil say goodbye ka na sa araw-araw na pagli-lipstick. Ma'am Jonalyn, expect niyo po na mamamagayan 1 to 2 days. So may bibigay po ako sa inyo na ointment para maalis po yung pamamaga niya at yung mga sugat niya mag-heal po. Ang resulta ng lip blush treatment ni Jodalyn, pare-pareho nating aantabayanan. Samantala, ikinonsulta namin sa ating resident dermatologist na si Dr. Jean Marquez kung gaano nga ba ka-safe ang procedure na ito. Safe naman magpa-lip blush kung number 1 ay sterile ang pagkagawa or ang environment kung saan ito ginagawa. Pangalawa, no, may mga post-care instructions na dapat i-follow yung nagpa-treat. No? And of course, pangatlo, kung walang allergy, yung magpapatreat. Dapat reputable o pinagkakatiwalaan po ang mga pupuntahan nating mga clinics o salon bago tayo makapagpagawa ng kung ano-ano mga procedure, hindi ba? Tignan din natin yung mga reviews dito. At syempre, sipatin din natin mabuti kung yung kanilang clinic ay malinis at lahat ng gamit na gagamitin ay sterilized. Ingat po tayo ha, kailangan safety first. At nandito na nga tayo sa exciting part. Ang resulta ng lip blush treatment, aba naman, pak na pak! Ang dating maputlang mga labi, ngayon para bang natural na naka-lipstick. At dahil semi-permanent, hiling ni Jodalyn, tumagal ito para hindi na niya poproblemahin ang araw-araw na pag-lipstick. Medyo meron na akong self-confidence na nakikita. Yung medyo hindi na ako nahihiya sa tao, umarap, ganyan. Kahit paggising ko, wala akong lipstick, di na ako yung parang na-insecure, ganyan. Wala nang insecurity sa sarili ko. Natanggal yun. Kinamusta naman namin si Jodalyn halos 3 taon matapos ang kanyang lip blush procedure. Ang lip blush niya, hindi raw achieve. Naka-isang session lang daw kasi siya noon at makalipas ang ilang buwan, nabura na rin. Hindi raw kasi niya nakumpleto ang lahat ng session dahil sa may kamahalan nito. Pero kung may maganda man daw itong naidulot, natutunan daw niyang mahalin ang sarili at yakapin kung ano at sino siya. Yan ang tunay na kagandahan. And lastly, Dr. Q for you. Ito na ang question from Borka. Bakit daw kaya 3 buwan na siyang may menstruation at buo-buo ang lumalabas dito? Ano rin ba kayang ibig sabihin ng suggestive endometrium polyp? Itong report ng ultrasound na suggestive of an endometrial polyp, ibig sabihin yan ay may tumubo doon, may overgrowth ng lining ng uterus, yung tinatawag nating endometrium, na kung saan ay lumalabas na parang polypoid mass doon sa loob. Kung meron ka doon sa loob ng matris na yan at ikaw ay nireregla, pwedeng tumagal at saka dumami yung flow ng pagdudugo ninyo. At ibig sabihin yan ay kailangan tanggalin yon. May mga hormonal medications na pwedeng ibigay pero ito ay pansamantala lamang, hindi ito nakakawala ng polyp. So ang polyp, pag may symptoms na yan, pwedeng tanggalin na mismo. Surgical procedure, tinatawag natin dyan hysteroscopic resection or hysteroscopic polypectomy. Thank you so very much, Doc Q, sa pagsagot sa mga katanungan ng ating mga kapuso. Siyempre, sa mga lahat po ng mga nagpadala ng inyong question sa aming Facebook page, salamat din. At baka ito na nga, no? Padala nyo lang yan. Keep it coming. Sabi nga, dahil baka next week, yung tanong nyo na ang masasagot ng ating mga doktor ng bayan. Samantala, naka-1 oras na naman tayo sa wakas, no, mga kapuso. Para siyempre sa usaping pangkalusugan dito po sa Pinoy MD. Kaya kami huwag magpapasalamat at pansamantala muna mag-goodbye sa inyo. Pero thank you, no? At sana lagi kayong ma-inspire sa amin para maging fit and healthy. Hanggang sa susunod na Sabado, magkita-kita pa rin po tayo mga kapuso mula 6 hanggang 7 in the morning. Dito pa rin po sa inyong Kapuso Network. Ako po si Connie Season na nagpapaalalang iisa lamang ang ating katawan. Kaya dapat lamang natin itong pangalagaan. At ako naman si Dr. Q, ang inyong obstetrician gynecologist. Tandaan, unahin ang kalusugan at lagi kong tumutok dito sa programa kung saan kayo at ang inyong kalusugan ang laging number 1. Dito pa rin sa nag-iisang tahanan ng mga doktor ng bayan, ito po ang Pinoy MD.
Maraming salamat sa pagtutok sa Pinoy MD. Para po sa iba pang kaalaman tungkol sa ating kalusugan, mag-subscribe na sa GMA Public Affairs YouTube channel. And of course, don't forget to hit the bell button for our latest updates.